Kapapasok lang pong balita, magtataas ng presyo ng langis sa mga kumpanyang Shell at PTT. 20 centavos per liter ang itataas ng Shell sa presyo ng kanilang kerosene at 35 centavos per liter naman sa presyo ng diesel. Epektibo ito bukas alas 6 ng umaga. Hindi po kasama rito ang Cebu at Bohol. Samantala, presyo lang ng diesel ang itataas bukas ng kumpanyang PTT. Pagpasok ng Nobyembre, abala na sa paggawa ng parol ang isang barangay sa Las Piñas City. Bahagi na raw kasi ito ng kanilang tradisyon. Sa kanila raw madalas kumuha ng mga parol ang malalaking tindahan at palengke tuwing Pasko. Silipin kung paano nila ginagawa ang mga parol sa report ni Isay Reyes. Puti, pula, dilaw. Ang iba, halo-halo ang kulay at disenyo. Yan ang kadalasang nagpapaganda sa mga bahay tuwing Pasko, mga parol. At dito sa barangay E. Aldana sa Las Piñas City, pagsapit ng ganitong buwan ng Nobyembre, abay wala nang tigil sa paggawa ang mga magpaparol na tinuturing na raw itong isang tradisyon. May 70 pamilya sa barangay ang kasama sa grupo na karamihay gumagawa ng mga plastik na parol. Isa sa veterano na si Aling Elvira. 1969 pa raw gumagawa na siya ng mga parol. Unang-una biyanang ko, mga 1935 sila nagawa eh. Tapos kami nang pinaano niya. Kasi meron mahilig sa parol eh. Kahit na maliit na bahay, madidinig mo, pabili nga kahit na ano lalagyan ko. Si Jerry naman, 25 pa lang daw nung magsimulang gumawa ng parol. Ito raw ang nagpapasaya sa kanya lalo pa pag nakita na niya itong kumukuti-kutita. Masaya. Sa mga bahay-bahay, ganyan. Pag tuwing Pasko, masaya. Parang masaya po kayo pag nakikita niyo. Nakakaganda ng bahay yung gawa niyo. Kani-kanyang toka ang bawat isa base raw sa talento at pasensya. So ang paggawa ng isang parol ay nagsisimula sa bamboo o kawayan. So kailangan yan tila din para maging ganito. Pag nagpira-piraso na yan, bubuo tayo ng bituin para maging ganito. Lalagyan ng alambre ang bawat sulok. Tagdadalawa yan, dalawa sa taas, dalawa sa baba para bumuka. Tapos pagkatapos niya, lalagyan ng tukod. Ito yung tinatawag na tukod. Pahiram lang po. Ayan. Yun yung nasa gitna para bumuka ng tuluyan yung pinaka-parol. Pagkatapos niyan, itong ginagawa ni Kuya, yun siguro yung pinakamahirap at pinakamatagal kasi kailangan balutin na lahat yan ng plastic. At kapag nabalot na ng plastic, ito naman yung finished product. So at least meron na tayong view kung anong itsura niya. Pagkatapos niya, lalagyan na yan ng mga borloloy. Tinatawag na borlas kung saan ilalagay ito, papabukahin, lalagay sa bawat sulok. And then, lalagyan ng saya. Yung saya yung pinaka-nakalaylay. Tapos, sa ilalim ng saya yung buntot. So parang nakaganyan siya. Nakalagay yung saya at saka yung buntot. At pagkatapos niyan, ang pinaka-finished product natin na parol ay ito na. Ito ngayon ang tatawagin nating parol de Isay. Ang isang parol nagsisimula sa bamboo o kawayan. Sa kanilang barangay daw, madalas kumukuha mga malalaking tindahan at palengke tuwing Pasko. Kaya para masuklayan lahat ito, Hunyo pa lang nagsisimula na silang maghanda. Pagsapit ng Hulyo, dinidikit na nila ang plastic sa bituin. Setyembre naman nila nilalagyan ng mga borloloy. At pagsapit ng Oktubre, simula na ng pagbebenta. Ang plastic na parol nagkakahalaga ng 15 hanggang 150 pesos. Samantala ang papel na parol naman, dahil mas mahirap at mabusisi gawin, ay nagkakahalaga ng 150 hanggang 600 pesos. Sa pamamagitan ng kanilang mga obra, lalong nagiging makulay at masigla ang Pasko sa ating bansa. Isay Reyes, GMA News.